Agad na hinanap niya ang cellphone at tinignan ng oras. Oh no! No! Natatarantang sabi niya na makitang 8:45 na. Late na siya. Patakbong tumungo siya ng banyo at toothbrush at saka naghilamos. Hindi siya nagdalawang isip isuot ang maong skirt at yellow shirt. Wala na si Clyde sa bahay kaya't nagpapadyak siya dahil ni hindi man lamang siya nito ginising. Ang alam niya may alarm clock siya pero hindi niya narinig na tumunog. Malapit lang ang kondo sa Makati kaya after 10 minutes nakarating siya pero late pa rin ng 10 minuto. Morning kuya! Magalang nabati niya sa guard. Butit wala silang time in pero ang alam niya bawal talagang malate lalo na dito sa CA company dahil madalas na 1 oras bago ang work time umaalis na agad ang ama noon. Late ka na ho ma'am. Kuya wag mo na pong i-remind. Naiiyak na pakiusap niya. Strikto si Clyde sa empleyado kaya natatakot siyang magkaroon ng record. Patakbong tumungo siya sa elevator at inunahan ng mga papasok sana. Napalingon siya na makitang napatula ang mga nasa labas. Napatingin sa kanya. Nagtataka siya kahit napatingin siya sa loob ng elevator. Seryosong mukhang nakatingin si Clyde sa kanya habang si Rino hindi alam ang gagawin lalo na't maraming empleyado. Sorry. Paumanhin niya sabay hakbang paatras para makalabas sa elevator. Naikuyom niya ang kamao at pasimpleng pinagalitan ng sarili. Baguhan ka nga rito, sabi ni Olivia nang sumarang elevator. Kung ako kay Elisa, hindi ko ito-tolerate ang pagkalit mo. Sorry po, hindi ko narinig yung alarm ko. Sa kumpanyang ito, ang pinakabawal ay ang malate, sinungaling at magnanakaw. Kaya kung hindi mo maiwasan yon, much better mag-resign ka na. Napayo ko si Amara. Nakapag-chat na rin naman siya sa mga kasama na malalate siya. Tao ko siya. Kaya ako makakapag-decide ng para sa kanya. Wika ni Elisa, may dalang kape kasama sa Jason. Besides, mag-breakfast muna kami, kaya okay lang na malate ng konti. At hindi araw-araw? May problema ba? Tanong ni Clyde nang bumukas mo lang elevator kasama si Rino dahil may nalimutan daw sila sa kotse. Late kasi siya kaya pinagsasabihan ko lang ho sir. Magalang na sagot ni Olivia. Never ka bang na late? Tanong ni Clyde na kay Olivia nakatingin. Maybe may valid reason siya kung bakit siya na-late. Kumakalabog ang dibdib ni Amara. Nai-humiliate siya sa mga tao sa paligid. Sorry po, hindi na po mauulit. What is your reason? Seryosong boses sa tanong ni Clyde kaya't napatingala si Amara dito. May ginawa lang po ako kagabi. Sagot niya. Talagang tinanong pa siya na alam naman ito ang dahilan. Ako rin. Lahat tayo may ginawa kagabi pero look, lahat sila nakapasok ng maaga. Kung maganda lang siya, mayaman, at may karapatan magtaray sa mundo, baka nasapak niyang asawa sa harap ng mga empleyado. Ito na ang una't huli. Kapag malate ka pa ulit, ako na mismo magpapaalis sa'yo sa kumpanya. Maliwanag? Yes, sir. Magsibalik na kayo sa trabaho. Utos ni Clyde at iniwan sila. Sir, sana okay lang si madam. Bulong ni Rina nang masigurong wala ng tao. Mari naman kasi siya. Pero parang sinadya pa rin siyang ipahiya ni Olivia, sir eh. Anong gagawin ko? Alam ng lahat na ayoko malate ang empleyado ko at lahat ng boss ayaw ng ganun. Pero boss, kahit papaano, napaka-considerate mo pa rin. Paano? Tanong ni Clyde. Di mo binawasan ng sahod niya o di mo binigyan ng sanction gaya ng 1 week na hindi papasok without pay gaya ng ginawa mo kay Olivia nung malate? So kailangan maging hard sa kanya? Kung gusto mong maging patas, paano kung magiging hard? Asawa ko nga siya. Pero empleyado mo pa rin siya dito, boss. Ako ang boss, kaya't gagawin kong gusto ko. Iwas salata lang sana, boss. Siyempre may tinatago kayong dalawa, kaya hanggat maaari wag mo silang bigyan ng pagdududa. I am not. After all, ako pa rin ang dahilan kung bakit siya na-late. Nang tumunog ang alarm clock ni Amara, pinatay niya agad ito at hinayaan makatulog si Amara. Ano nga palang kukunin natin dito, sir? Wala, sagot ni Clyde. Tara, balik na tayo. Seryoso ka, boss? Mukha ba ako nagbibiro? Poker face, tumalikod na si Clyde at bumalik patungo sa opisina. Mr. Andueza, congrats sa success ng launching ninyo. Bati ni Mr. Tan nang lapitan siya. Thank you. Katatapos ng jewelry launching nila at sold out ang mga nandito. It's my pleasure to work with you, Mr. Tan. Ako ang dapat na magpasalamat, Clyde. You are my client, sabi ni Mr. Tan. Sweetheart, congrats! Si Yvonne nang lumapit to sa kanya. Di siya nagulat kung ba't nakapasok to kahit hindi invited. Malamang may hindi pumunta at binigyan invitation dito.
Maiwan ko na kayo. Paalam ni Mr. Tan. Look, I bought this necklace. Masiyang sabi ni Yvonne sabay pakita sa nakuhang necklace. Can you put this on my neck? I don't know what you're up to. Look, papahiyam ba ako sa mga clients mo? Mapang-asar na sabi ni Yvonne kaya walang kabuhay-buhay. Kinuha ni Clyde ang necklace at pinasuot kay Yvonne. Di siya nagulat kung may kumukuha sa kanila ng litrato at ipopost na naman sa SOCMED o mabalita sa dyaryo. After all, businessman siya at di siya gumagawa ng bagay na walang kapalit. Natuto na siya at least makakatulong naman si Yvonne na mag-boost sa business niya kung di man niya to kayang pigilan. Thank you. Ang pogi mo talaga. Hindi ako nakikipagbulahan, Yvonne. Pasimpleng tinulak niya ito para lumayo sa kanya. Excuse me, sir, sabi ng babaeng reporter. Curious lang kami, ang ganda talaga ng suot mong white tuxedo. Gawa rin ba ng CA company or international brand? Made by my personal designer. Wika ni Clyde, inayos ang necktie. Kung wala na kayong itatanong, uuwi na ako. Tapos na ang party? Excuse me sir, okay lang bang malaman kung kailan ang kasal ninyo? We're working on it. Sabat ni Yvonne na mapansing walang planong sumagot si Clyde. As of now, busy pa kasi kami. Thank you. Pasalamat nila at umalis na. Don't be delusional. Walang kabuhay-buhay na wika ni Clyde. Alam kong pagod ka lang kaya mo nasabi yan. Uuwi ka pa ba? Wala akong driver, baka pwedeng makisabay. How come? Pumunta ka rito, wala kang driver? Masakit kasi yun tiyan kaya pinauwi ko na. Tara. Kahit papano, babae pa rin si Yvonne at di niya mapapatawad ang sarili pag may masamang nangyari dito. I miss this, Clyde. We used to hang out with our friends tapos sabay tayong uuwi sa condo and, wika ni Yvonne, sinariwa ang kahapon. Naging tapat si Clyde sa kanya pero binaliwala niya to dahil sa boredom. Kung nagtiis sana siya, hindi ganito ka-cold ang treatment nito sa kanya. Pero babalik din tayo sa dati. Sabay niya si Clyde kay Rino na siyang magmaneho kahit nag-taxi pa uwi ang assistant. Anong plano mo sa kasal natin? Ikakasal ba tayo? Clyde naman, I'm serious. Kung ayaw mo na sa akin, at least maging civil ka naman sa mga tao. You planned for it. Bakit akong tatanungin mo? Pati rin naman ang parents mo nagplano I didn't do it alone. Then ask my mom, ani Clyde. You built your company para sa future namin. Ano pang silbi ng lahat kung di rin lang tayo sa huli? Our future ended the moment you cheated on me. Malamig ang boses na tugon ni Clyde. I'm sorry. I'm really sorry. Hindi mo alam. Ang hirap na pinagdaanan ko emotionally nang mawala ka. I really love you, Clyde. If you really loved me, ako lang, sapat na. Nagsisisi na ako. Bakit ba ayaw mo akong bigyan ng chance? Everybody deserves a second chance. Alam niyang trying hard siya sa binata, pero handa siyang gawin lahat. Bumalik lang ang tiwala nito. Not all. Kaya maraming taong hindi takot magkasala dahil sa second chance. Tumigil siya sa pagmamaneho sa tapat ng kondo na tinutuloyan ni Yvonne. We're here. I'm afraid di na kita mayahatid pa sa loob. I can't walk. Hindi ako bababa hanggat di ka sumasama sa akin. Yvonne, I'm serious, Clyde. Dito ako matutulog kapag di ka matulog sa akin ngayong gabi. Stubborn. Pikong wika ni Clyde, saka bumaba at pinagbuksan si Yvonne. Baba na. Kapag matulog ka kasama ako. Bumaba ka na bago pa magbagong isip ko. Ang iyak niya ay napalitan na matamis ng ngiti. Okay. Bumaba na siya. Niyakap ang braso ni Clyde habang sinasamahan siya papasok sa condo building. Habang sa elevator, yakap niya si Clyde. Hinalikan sa mga labi pero saglit lang. Dalagat bumukas ang elevator kaya lumabas na sila. Please, come in. Welcome again. Sinara ni Clyde ang pinto at binuksan ang ilaw. Sumalubong sa kanya ang dati nilang pinagsaluhan sa loob ng unit na to. Walang nabago. Kahit ang frame nila nakakabit pa rin sa dingding. Hindi ko pinagalaw ang unit nito. Sabi ni Yvonne na mapansin na naging malikot ang mata ni Clyde. Matulog ka na, uuwi na ako. Pinigilan siya ni Yvonne sa kanang braso. Please, hayaan mo akong bumawi. Alam kong pagod at stress ka noong nakarang araw, kaya ganun ang nangyari. Promise I'll make it up to you. Naglakad si Clyde papasok ng kwarto at nagubad ng sapatos saka humiga. I'll make you happy, promise. Ipinikit niya ang mga mata at sinubukan damhin ang haplos at mainit na labi ng dating kasintahan. Grabe, nasa headline na naman ang boss natin at ang company. Sabi ni Jason sabay lapag ng dyaryo. Swerte naman ni Ma'am Yvonne. Sana all ganun kamahal ng jowa. Pinagsasabi mo,
Mas maswerte ang boss natin kay Madam Yvonne dahil mas mayaman, sabat ni Marilu. Tama na, nag-uumpisa na naman kayo, si Elisa. Pero naging usap-usapan yung tuxedo ni Sir kagabi ha. Sinong team kaya ang gumawa? May personal designer daw siya. Malamang hindi dito sa company nagtatrabaho, baka international designer. Baka. Narinig ko nagtatanong din sina Olivia kaya malamang wala sa kanila. Pagsang-ayon ni Marilu. Napasalyap si Amara sa litrato ni na Chris at Yvonne na pinasuot nito ang most expensive necklace na nasa auction nila kagabi. Kaya pala di umuwi si Clyde kagabi dahil kasama nito magdamag si Yvonne. He's not yours, Amara. Saway niya sa sarili at huminga na malalim para kumalma. Okay na siya. Nakaset na ulit sa mind niya na isa lang siyang alipin ni Clyde. Malamang hindi lang siyang babae nito. Malay ba niya may iba ba tong binabahay at hinahati lang ang oras? At syempre sa mata ng publiko isa lang babae nito, si Yvonne. Kumpara sa kanya, malayo talaga sila dahil heredere ito ng mga Balenciaga. Siya, bahay na nga lang namana niya sa namayapang ina na sanglapan ng wala niyang kwentang ama. Friend, ready ka na ba sa showdown natin sa ibang team? Nag-aana lang tanong ni Lily nang lapitan siya. Di pa wala pa ako maisip na design. Isa rin to sa pinoproblema niya. Dahil pang business attire ang temang binigay sa kanila. Kanila nilang ginawa ng suit para sa board of directors. Ako rin. Kita mo naman ang gagaling ng mga kasabahay natin eh. Puro sikat na modelong nagawa nila ako, pambarangay Miss Gay lang. Sila, designer sila ng mga Miss Universe Philippines contestant. Oo nga eh. Ikaw ba, ano yung mga model mo? Curious sa tanong ni Lily. Same din sa'yo. Kinakabang sagot niya. Bumalik ka na, baka may mag-control sa atin. Sige, see you later. Paalam ni Lily at bumalik na sa pwesto. Maghapong di nakasalubong si Clyde at Rino kaya naisip niya busy ang asawa o kaya nasa original girlfriend pa ito. Nang uwian, nagpaiwan siya muna para gumawa ng sketch. Pero nakadalawang oras na wala pa siyang maisip at ang pangit ng gawa niya, kaya't ang ending sa basurahan din ng bagsak. Walang tao sa kanilang opisina kaya't lumabas na siya para umuwi. Hi! Bati niya kay Olivia na makasabay niya ito. Alam niya mabigat ang dugo nito sa kanya dahil sa nangyari no isang araw, pero di niya na to siniisip dahil hindi naman to ang team leader niya. Swerte ka at di mainit ang ulo ni Sir no isang araw. Bago ka palang uma-attitude ka na ha? Hindi siya makapagdaray kahit kumukulo na ang dugo niya. Baguhan pa rin siya at senior niya ito. Hindi na mauulit. Saad niya. Dapat lang. Kapag sa akin ka, hindi ko ito tolerate yan. Kaya ang baba lagi ng sales ni Elisa dahil nahatak ng mga members niya Hinayaan lang niyang sagot-sagutin siya at diktahan. Di na siya nakipagsagutan pa. Nagtataka siya na parang may sama ng loob tong tinatago kay Elisa. Pag may magawang magaling ang mga kasama niya kay Elisa ang sisi. Nang makababa sa parking lot, sumakay siya sa lumang kotse at umuwi ng bahay. Pagpasok na sa dining room si Clyde, naghahanda ng pagkain sa mesa. Hi, nag-order ako ng dinner natin kaya huwag ka na magluto. Ginabi ka ata. May ginawa lang. Tipid na sagot niya at dumiretso sa kwarto, nagpalit ng damit. Niyakap siya nito mula sa likuran at hinalikan sa balikat. Nagbibihis ako. Huwag mo nang ituloy. Huhubaran ko lang rin naman yan, sabi ni Clyde. May lakas ka pa pala? Wala sa sariling sabi niya. So, you read the news, ha? Ani Clyde at pinaharap si Amara. I mean, baka pagod ka pa. Tingnan natin. Pilyong sabi ni Clyde sa hinaplo sa makinis na mukha ng asawa. Kiss me. Utos niya pero siya rin naman ang gumawa. Di makakilo si Amara kaya tumigil siya at sinandal to sa dingding. Ako na lang ba ang palaging gagawa, Amara? Anong ibig mong sabihin? You are my wife, kaya't matuto kang paligayahin ako kahit hindi ko hinihingi. Di ba yun ang usapan natin umpisa pa lang bago ka pa tumuntong dito? Kaya ba? Napalunok ng laway si Amara. Gusto niyang sabihin na kaya ba may iba ito dahil hindi niya ito napapasaya? Hindi mo ako naiintindihan, Amara. Now, ikaw ang kumilos. Di alam ni Amara ang gagawin. Naiilang na tinaas niya ang kanang kamay, pinasok sa loob ng t-shirt ng asawa at saka pinagapang pataas sa dibdib nito. Unlike sa iba, malayo siyang hawakan ng matipunong katawan ni Clyde, kaya bakit niya sasayangin ang pagkakataon? Alipin man siya pero at least may karapatan siyang gawin ang gusto, gaya ng pinag-uutos ngayon ng asawa. Teach me how, ani Amara. Binaba niya ang kamay patungo sa loob ng shorts ni Clyde. Nilapit niya mukha sa katawan ng asawa.
Masuyong hinalikan ng leeg ni Clyde kasabay ng paghawak niya sa nakahandang sandata nito. Ramdam niya ang pagpitik ng tila kuryente sa buo niyang katawan. He can't control himself kaya't mabilis na hinawakan niya ang kamay ni Amara para pigilan. Napatingala si Amara. Nakakita niyang labis sa pagnanasa pero may takot sa mga mata ng asawa. Never mind, let me do the job. Sabi ni Clyde sabay gigil na inangkin ang mga labi ng asawa at binuhat ito pahiga sa kama. Busy ka ba? Tanong ni Clyde kaya't napatingin siya rito. Alas 10 na, hindi ka pa ba matutulog? Gusto ko matapos to, sagot ng dalaga na nahihil na kakaisip ko ng gagawin sa drafting. Huwag kang ma-pressure sa task mo, ang isipin mo, ini-enjoy mo ang ginagawa mo. Gusto kong isipin yan pero pressure talaga ako sa mga kalaban ko. Imagine, mga designer sila ng beauty candidates samantalang ako, ni isa wala man lang nagawan? Tingin mo sa akin. Oo nga pala, nakagawa na ako. Nakangiting sabi niya at napatingin sa asawang umiinom ng tubig. Magandang review sa ginawa niya kahit siya satisfied din sa itsura ni Clyde. Pero ikaw yun, nakalabing sabi niya. Kahit naman basahan ang suot mo, babagay pa rin sa'yo kasi magaling kang magdala. Are you saying na pogi ako? Magaling magdala is iba sa pogi. Tapusin mo yan at matulog ka na, remember? Bawal kang malate dahil mapipilitan akong parahusahan ka. Di na basta, hindi ba papatay ng alarm ko? Sabi niya at napasaliyap sa katawan ng asawa. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Amara ha? Baka di mo na naman matapos ang ginagawa mo. Pagbabanta ni Clyde. Mauna na ako. Good night, susunod ako. Ani Amara na sinundan ng tingin si Clyde hanggang sa makapasok to sa kwarto. Pwede. Sabi niya na kumuha ulit ng bond paper para iguhit ang nasa isip. Kung ang target nila board directors, malamang dapat magandang kalidad. 3 sizes ang gagawin sa isang design at isang kulay dahil di nila alam kung sino makakapili sa damit nila. Magdamag tinapos ang itatahi dahil pag tumigil siya baka mawala sa isipan ng imahinasyon tapos biglang magbago na naman. Sa sala na siya natulog. Nang tumunog ang alarm clock, dumiretso siya sa banyo para maligo. Di na siya naghahanda ng breakfast dahil nasa opisina naman kumakain na si Clyde. Good morning. Masiglang bati niya at inilapag ang bag. Ako na ang kukuha ng coffee natin. Mukhang magandang mood natin today puna ni Jason. Kailangan para maayos ang trabaho, nakangiting sabi niya. Huwag kang umiti ng ganyan, girl. Baka maging lalaki ako. Saway ni Kendra na pinandilatan siya. Mas maganda ka nga sa akin ani Amara. Nako, wag. Wala makakatalo sa ganda mo. Ani Kendra at sinuklay ng kamay ang mahabang buhok ni Amara. Sana all, Barbie. Tigilan mo nga ako. Mas Barbie ka, no? Saway ni Amara at tumabas para kumuha ng libreng kape sa team niya. Morning! Bati niya sa board of director nila. Morning, Amara. Nakangiting bati ni Ralph. Coffee? Yes po, kukuha ko para sa team ko. Sagot niya bit-bit ang mug ng mga kasama. Kamusta naman ang trabaho? Okay ka ba? Baka binubuli ka na ng senior mo, ha? Sabihin mo sa akin at akong bahala sa'yo, sabi ni Ralph. Okay naman po, contented naman po ako sa team ko. Sagot niya na nagpasalamat na hindi siya napadpad kina Olivia. Morning! Bati ni Jessie, may dalang tasa. Morning ho! Bati ni Amara sa sekretary ng kumpanya na kasintahan ni Rino. Pasimping yumuko si Jessie sa kanya bilang paggalang. Sige, mauna na ako basta pag may kailangan ka, huwag ka mahiyang lumapit sa amin, Amara. Sabi ni Ralph at iniwan sila. Kamusta ka, madam? Bulong ni Jessie. Okay lang, nag-e-enjoy ako. Napatingin si Jessie kay Amara. Makinis ang dalaga at walang pores sa mukha. Kahit walang make-up, lumilitaw ang ganda kaya hindi na maiwasang maging usap-usapan to ng ibang lalaking empleyado. Simple rin manamit pero pag nasulyapan mo, mapapatitig ka talaga. Kaya hindi na siya magtataka kung itong napiling ipalit ng CEO sa dati nitong kasintahan. Naging malapit din siya kay Yvonne pero nasa boss pa rin ang loyalty niya. Mauna na ako, Jessie. Paalam ni Amara bit-bit ang tray na may tasa ng kape. Tulungan na kita. Ako na ang magdadala, madam. Kung alam lang ng lahat ng ito na asawa ni Clyde, baka walang papayag na magbitbit at kumuha ito ng kape. Wag na, kaya ko naman. Nakangiting tangge ni Amara. Nang makabalik sa office, isa-isa niyang binigyan ng kape ang mga kasama. Wala bang tinapay? Tanong ni Jason. May pandesal akong dala para sa lahat. Sabi ni Amara at kinuha na ang dalang pandesal.
Mainit-init pa to kaya't mag-almusal muna tayo. Ganito araw-araw ang nangyayari sa team nila. Walang pressure sa loob ng opisina pero kapag makikihalubilo na sila sa ibang team, palagi silang nanliliit. Bakit pa hindi umakit ang sales natin? Tanong na Jen na inayos ang salamin. Oo nga, meron naman tayong teamwork. Pagsang-ayon ni Jason. Gano'n na ba kapangit ang mga gawa natin? Di naman, marami lang bumibili sa kanila, sagot ni Amara. True, sumikat kasi ang gown ng Miss Universe Baguio na illusion gown eh. Pagsang-ayon naman ni Kendra. Ngayon, marami na nakikigaya kahit na nasa ibang bansa. Silver dress siya tapos black ang tagiliran kaya sa malayuan, nagmumukhang malit ang bewang ng kandidata. Isa yon sa malaking factor kung ba't nahatak ng husto ang team ni na Olivia, kaya marami nakasubaybay sa mga gawa nila. Maganda ang gawa natin. Wala lang tayong magandang model. Natatawang sabi ni Elisa. Darating din ang araw na para sa atin. For now, pagtulungan muna natin na gawin ang gown this week. Na makabalik sila sa pwesto ay tinext ni Amara si Clyde para manghingi ng tela na gagamitin niya para sa first presentation niya. Napatingin siya sa cellphone na nagring. Hello? Nag-aano lang sagot niya dahil baka may makarinig sa kanila. Marami bang kailangan mo? Konti lang para sa presentation ko lang. Pabulong na sagot niya. Punta ka na lang sa Guada mamaya. Pasamahan kita kay Lino. Ako na. Alam ko naman na eh. Sagot niya. Okay, bye. Wala na si Clyde sa linya kaya tinabi niya na ang cellphone na tumulong sa kanila na gumawa ng gown. Rose gold long sleeve mermaid long gown dress ang napagkasundo nilang gagawin. Maided ang tinahi nila at isa-isa nilang nilagay ang beads. Ang ganda naman ng suit na ginawa mo, sabi ni Lily habang inaayos din ang sa kanya sa manikin. Napasalyap siya sa iba pang participant. Siya lang atang may makulay na suit dahil lahat sila kung hindi itim, puti ang pinili. Maganda sanang tabas mo pero light pink ang kulay. Puna ni Almira na nasa pumuno ni Olivia. Bakit? Anong masama sa pink? Tanong ni Lily. Okay naman eh. Cute nga. Wala atang board of director na nagsusuot ng pink. Sagot ni Almira. Anyway, good luck sa atin. Pumasok si Rino at pinalabas na silang lahat saka pinapunta sa conference room. Maghintay kayo rito at titingnan na ng board of directors ang gawa ninyo. 5 lang sila kaya kung di nila masuot ang damit na ginawa ninyo, automatic hindi napasok ang isa. Good luck! Sabi ni Rino at lumabas na. Kinakabahan si Amara, lalo na't nandito silang lahat pati mga seniors niya. Habang wala pa, ito muna mga disenyo nila. Sabi ni Rino sabay pakita sa screen ang sample ng gawa nila. Pink suit for directors? Tingin ko hindi angkop. Prangkang sabi ni Olivia. But let's see. Treat mo kami after nito, Almira. Sabi ni Janeline. As if mananalo kayo, sabi ni Olivia. Of course, magaling ang newbie ko at kung matalo man silang dalawa, at least maganda pa rin ang gawa nila. Proud na sabi ni Janeline. Lahat sila yung tatahimik nang sinabing papasok ng board of directors. Oh my gosh! Tili ni Lily. That's mine! Na makita niyang suot ang isa sa gawa niya. Ibig sabihin siya ang pangalawa. Napatingin si Amara sa pintuan. 4 nang pumasok pero wala pa rin ang sa kanya. Si Ralph na lang hindi na pumapasok kaya't lihim na napadasal siya. Okay naman sanang matalo siya pero hindi ngayong baguhan pa lamang siya. Alam naman ninyo na si Ralph ang susuot ng mananalo. Anunsyo ni Rino. Kay Amara at Almira ang hindi pa nasusuot kaya't parehong kabado ang sa kampo.